Nakasuhan na ang driver ng SUV na sangkot sa hit-and-run incident sa Mandaluyong City. Lumalabas sa investigasyon na pag-aari ng isang malaking negosyante ang sasakyan at tirangka umanong daanin sa pera ang naturang issue. Naritong report ni Edniel Parosa. Isang pribadong negosyante at hindi miyembro ng Kamara o kahit sino sa gobyerno ang may-ari ng Toyota Land Cruiser na sangkot sa hit-and-run incident na ikinasawi ng isang babaeng angkas at ikinasugat ng 25 anyos na motorcycle taxi rider sa Ortigas Avenue, lungsod ng Mandaluyong nitong Hulyo 10. Kinumpirma sa DZRH News ng isang mapagkakatiwalaang source na harap ang kampo ng may-ari at sangkot na driver sa ipinatawag na pagdinig ng Land Transportation Office sa darating na Hulyo 16. Kabilang sa mga magiging sentro ng investigasyon ng ahensya ay kung bakit tinakpan ng plaka at conduction sticker ng sasakyan na masangkot ito sa naturang insidente. Nakarating kasi sa LTO ang report ng DZRH News na tinapalan ng logo ng House of Representatives ang conduction sticker na SUV habang binalot din ng dyaryo ang plaka nito bago baklasin ng mga nag-imbestigang tauhan ng PNP Forensic Group. Dito tumambad ang special plate SSS-11 na hindi umano pag-aari ng isang taga-gobyerno at sa halip pwede rin i-request na isang pribado. Sa naunang anunsyo ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, maaring maharap sa reklamong tampering of authorized motor vehicle license plates and or third plate sticker, reckless driving at improper person to operate a motor vehicle, bukod pa sa ibang paglabag ang mga nasa likod ng nasabing sasakyan. Kasabay nito, isinailalim sa alarma ang naturang sasakyan at pinatawag din ng 70 araw na preventive suspension ang sangkot na driver. Sa update sa DZRH ni Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Reynan Patam, naingkwas na nila nitong Sabado ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property habang nararatili sa kanilang kustodiya. Pero ayaw pa niyang magbigay ng pagkakakilanlan ng suspect dahil sa umano'y data privacy. Gayunman, kinumpirma ng hiwalay na source na 20 anyos na anak na may-ari ng SUV ang driver sa insidente. Tinangka umano nitong tumakas na makasagasa, ngunit swerteng naharang ng otoridad sa lungsod ng San Juan nang bumigay ang harapang bahagi ng kanyang sasakyan. Sabi pa ng source, sinubukang gumamit ng pamilya ng suspect ng padrino upang aregluhin ang kaso sa LTO, pero sinopla ito ng liderato ng ahensya. Nakausap na rin ng DZRH ang pamilya ng TNVS rider na nagpapagaling pa rin sa ospital dahil sa tinamong bleeding sa kanang bahagi ng utak. Kinumpirma nila na nakipag-ugnayan na sa kanila ang mga representante ng nakabangga. Pero nangangamba pa rin umano ang pamilya na makalusot sa batas at gastusin sa ospital ang naturang suspect. Bukod kasi sa bata pa ang biktima, buntis din umano ang kanyang misis at mayroon silang anak na magpipitong taong gulang pa lamang sa susunod na buwan. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.